Magbago na kaya ang desisyon ng Pangulo tungkol ho sa tagal ng pinag-uusapan pagiging member o bumalik ulit tayo sa International Criminal Court. Kaya ako na itatanong ito dahil kasi bagong taon na ngayon, 2025 na. Pangalawa, nung nakaraang mga taon, kaalyado pa ni Pangulong Marcos, si Sara Duterte at ilang maka Duterte. Pero mula po nung ilabas ang Executive Order number 81 na tinatanggal na si former President Duterte at Sara Duterte, Vice President, as member ng National Security Council, ay tuluyan na pong nawala ang natitira pang relasyon ng Duterte at mga Marcos. Yung mga gunita, dalawang issue dyan na aking nakikita kung bakit ang Pangulo noong nakaraang taon ang sinasabi niya, hindi tayo makikipag-coordinate, hindi tayo o walang jurisdiction ang ICC. Yun ang sinabi niya, walang jurisdiction. Kasi nga hindi na tayo member. Although sinasabi ng mga complainant before ICC na nag-file pa noong 2017 kung saan member pa tayo ng 2017, nawala lang tayo ng 2019 under Duterte administration. Kaya pasok ang ICC. Pero ang panindigan ng Pangulo, wala na daw jurisdiction. Pero ngayon, na naghiwalay na talaga ang puti at pula, naghiwalay na ang dikolor sa hindi, kung sa laundry, ang Duterte at Marcos, magbago kaya ang magiging desisyon ng Pangulo? Ano sa palagay nyo? O kung hindi titigil ang mga Duterte sa paninira ng personal, pagmumura at pagbabanta, baka umabot tayo sa pagiging member uli ng ICC. O kung hindi man member, baka papasukin at makipag-ugnayan na talaga ng tuluyan, bigyan ng go signal ng gobyernong ito ang ICC. Although matagal na po na alam ng ICC ang mga nangyayari dito sa Pilipinas dahil sa mga reklamo ng mga biktima. At maliban doon sa mga hearing na lumabas, abay talaga hong matitindi ang mga testimonya ng mga alleged victim sa human rights violation. Pangalawa, si Edgar Matubato na isa sa mga pangunahing DDS noong panahon ni Duterte na mayor pa lang, nakalabas na ng bansa. At yung paglabas ng bansang yan ay hindi yan bakasyon. Yan ay posible na lalo pa niyang paninindigan ang kanyang naunang mga sinabi na ang mga Duterte may kalaman sa human rights violation. Kung yung mga gunita sa unang mga interview kay Edgar Matubato, hindi lang si former president ang inaakusahan niya. Kung hindi kanyang isinama rin si Vice President noon ay mayor din ng Davao City, si Sara Duterte. Abay, matindi. Tsaka isa pa hong nakakapagtaka dyan, bakit nakalabas ng ganon-ganon na lang si Mutabato? Ang kanya pong mga statement at ang kanyang ginawa at pag-amin ng pagiging hitman, abay, hindi biro yan. Gumamit ba siya ng ibang pangalan? Nameke ba siya ng mga dokumento? Paano siya nakalabas? At inuulit ko, ang kanyang paglabas ay hindi po bakasyon. Yan ay posible na lalo pang palalakasin niya ang kanyang sinumpang salaysay before ICC tungkol sa di umano ay kasalanan ng mga Duterte sa paglabag sa karapatang pantao ng mga naging biktima nila. Wow! Kung alam ito ng gobyerno, may something yan. Kung hindi alam ng gobyerno, sino nasa likod ng pag-alis? Hindi naman magagawa ni Mutabato ang desisyon na siya umalis ng ganon-ganon lang. Kasi nga, hindi ko alam kung may kaso siya rito, pero yan po ay hindi magandang record. Umaamin kasi siya na meron siyang mahigit na 50. Hindi na nga daw niya mabilang ang kanya naging biktima dahil sa utos sa kanya noon ay mayor ng Davao. Ang lupit, di ba? So, kung may tumulong o tinulungan ng gobyerno makalabas si Edgar Matubato, ibig sabihin, tinutulungan din nila na magtestigo at panindigan ang kanyang sinumpang salaysay before ICC, International Criminal Court, against Duterte. Ganon? Against De La Rosa
at kung sino bang pwedeng isangkot. So matindi yan. Kaya nga po ngayon ay siyang topic ko, pwede na kaya na tayo ay bumalik uli as member ng ICC? O pwede na kayang mas malalim ng coordination ang gawin ng Philippine government under President Marcos sa ICC? Kung yung mga gunita ng nakaraang taon, ang sinabi na ng Malacanang, hindi nila pipigilan kung may warrant of arrest at merong red notice ang ICC sa Interpol Manila, Interpol ng NBI. Dahil tayo ay member ng International Police o Interpol, na tinutulungan tayo ng Interpol, kaya pag sila humingi ng tulong sa atin dahil sa request ng ICC, hindi tayo makakatanggi. Makikipag-coordinate tayo. Yun ho yung isang nakapag-isip ng malalim sa mga Duterte. Mukhang yun na yung simbolo. Noon ay wala pang masyadong batikos si Sara Duterte kay Pangulong Marcos at sa First Family. Dating Pangulong Duterte lang ang bumabatikos ng kung ano-anong negatibo laban kay Pangulong Marcos. Pero nung ilabas ni Sara ang matinding pagmumura, piniay lahat. Si Pangulong Marcos, First Lady, Romualdez at iba pa. Pati buhay pinagbantaan at iniutos. Aba, iba na akong level yan. Matalino si Pangulong Marcos. Bago magdesisyon, inaaral. Bago magdesisyon, alam ang maaaring negatibo at positibong epekto. Kaya huwag tayong magtataka. Huwag kayong magugulat. Kapag ang Pangulo ay nagbago ng desisyon, ayaw kong pangunahan kasi Pangulo yan. Kung ano man ang kanyang gagawin, nirespeto natin. Pag nanatili ang kanyang paninindigan, huwag papasukin ng ICC, irerespeto natin yan. Pero yung pakikipag-ugnayan at tutulong sa international police kung kinakailangan, kapag may warrant of arrest na, yan ay hindi mapipigilan. Ngayon, kung tayo babalik at magiging member o papayagan na at makikipag-coordinate na ang Philippine government sa ICC, aba, yan ay karapatan ng Pangulo kung gustong gawin. Ala tayong magagawa ron. Pero tulad na sinabi ko, ayaw kong pangunahan, pero papunta ba tayo? Yan ang tanong. Papunta ba tayo sa ganung sitwasyon? Matapos nga pong maghiwalay na ng napakalayo ang landas ng mga Duterte at ng mga Marcos sa ilalim ng Executive Order No. 81 sa pagtanggal sa mag-amang Duterte as member ng National Security Council. Kasi sila na yata yung threat sa gobyerno. Sila yung walang sinabing kabutihan, puro kasamaan at personal pagmumura at pagbabanta sa buhay. Kaya tinanggal sila. Ayun na yun. So mas malalim, mas kaabang-abang talaga. Tulad na sinabi ko, ang ating mga channel, samahan po ninyo at tatalakayin ko at pag-uusapan natin dito ang mga nangyayari, pwedeng mangyari at nangyari na. Ayaw kong pangunahan ng kahit sino. Yan po ay ating tanong, analysis at opinion sa mga topic na pinag-uusapan dito. Di ba? Kaya please like and share ng mga video ito para makarating sa mga kinaukulan na kapwa natin Pilipino sa buong mundo. Na meron tayong binabantayan, dapat bantayan, at ang mga major development base sa magiging policy at programa ni Pangulong Marcos ngayong taong ito at sa mga susunod na araw hanggang 2028 as President ng Republika ng Pilipinas. Okay? Magtulungan tayo. Ha? Para sa tamang impormasyong dapat nating pakinabangan.